Date of death? Huh? Oo, sige, wait lang. Uwi na ako. Uy, pre, alam mo ba, namatay na yung dati nating kaklase, si Joshua. Eh? Bakit? Oo nga. Paano? Ewan, kaganina daw eh. Tumalon daw sa rooftop nila. Tingin nga.
Kasalanan ko tong lahat. Anong ibig mo sabihin? May na-receive akong email. At pinoward ko sa inyo lahat to. Basta nag-fill up ka dito, within 3 days, mamamatay ka. Hindi niyo na ako pinatahimik. Palagi niya akong sinusundan. I'm behind you. Sa isang nakababahalang pangyayari, limang estudyante ang nasawi matapos umanong mabiktima ng isang mapaninlang na email na naglalaman ng hinihinging personal na impormasyon. Ayon sa mga ulat, ang email na ito ay nagdulot ng takot at pagkabahala sa komunidad matapos sabihin may kakambal itong sumpa na nagdudulot ng trahedya sa sino mang magbibigay ng kanilang personal na impormasyon. Sa kabila nito, mariing ipinaaalala ng mga otoridad ang kahalagahan ng pag-iingat sa pagbibigay ng personal na impormasyon online. Paalala, huwag basta-basta magbukas o magbigay ng impormasyon sa mga hindi kumpirmadong mensahe, lalo na kung hindi ito tiyak na legal at mula sa tamang otoridad. Ang lahat na lalabag sa batas ay papatawan ng kaparusahan. Ayon sa Article of Republic Act No. 1073, also known as the Data Privacy Act of 2012 or DPA, Chapter 8 Penalties, Section 28, Processing of Personal Information and Sensitive Personal Information for Unauthorized Purposes. Ang paggamit ng personal na impormasyon para sa hindi otorisadong mga layunin ay parurusahan sa pamamagitan ng pagkakabilanggo mula 1 taon at 6 na buwan hanggang 5 taon at isang multang hindi bababa sa 500,000 piso ngunit hindi hihigit sa 1,000,000 piso. Ang ipapataw sa mga taong gumagamit ng personal na impormasyon para sa mga layuning hindi otorisado ng data subject o kung hindi man otorisado sa ilalim ng batas na ito o sa ilalim ng mga umiiral na batas. Maraming salamat po. Bakit parang may mali? Bakit parang may kinalaman ang lahat sa link na kumakalat? Kailangan ng gawa ng solusyon ang lahat